Kasi po may mga tao na pa-victim matapos makagawa ng isang malaking kasalanan. Yung kasalanang tipong maitatanong mo sa kanila, "Ba't mo nagawa yun?" Halimbawa, yung kasalanan nga po na matindi sa isang mabuting tao naman. And then, these people will respond by saying, "Hindi ko rin alam." Na para bang yung kasalanan nila ay hindi nila pinag-isipan, pinagplanuhan, at yun, sila'y biktima lang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi na sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan, Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli ng paghapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, "Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta, si Juan Bautista. Nang dumating kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, "Ibigay niyo po sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinilita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang flashback tungkol sa pagpatay kay Juan Bautista. Napaka-tragic po nito sapagkat pinugutan ng ulong isang inosente pang tao. And I'm glad may parang flashback na ganito para maunawaan po natin at makita na hindi basta nangyayari ito. Hindi po basta nagtagumpay ang demonyo na ipagawa ang isang karumal-dumal na krimen kay Herodes against John. Talagang pinahintulutan lamang ni Herodes na maghari ang ganitong uri ng kasalanan sa kanyang buhay. At yan po ngayon ang ating pagninilayan. Kasi po may mga tao na pa-victim matapos makagawa ng isang malaking kasalanan. Yung kasalanang tipong maitatanong mo sa kanila, "Ba't mo nagawa yun?" Halimbawa, yung kasalanan nga po na matindi sa isang mabuting tao naman. And then, these people will respond by saying, "Hindi ko rin alam." Na para bang yung kasalanan nila ay hindi nila pinag-isipan, pinagplanuhan, at yun, sila'y biktima lang. Actually, biktima naman talaga sila ng sinasabi ni San Pablo sa Ephesians 6 verse 12 na makapangyarihang pinuno ng lahat ng kadilimang umiiral sa mundong ito. In other words, victim talaga sila ng demonyo. Yun nga lamang, naging willing victim sila. Naging mapagpaubaya silang biktima sa demonyo sapagkat sa maraming pagkakataon, hindi sila nakinig sa konsensya nila. At yan po ang makikita natin sa naging pagpapatay ni Herodes kay Juan Bautista. Hindi po ito basta nangyari. Sapagkat bago ito, meron na siyang mga naunang mga kasalanan. Nandiyan kinasama niya ang asawa ng kapatid niya. Kahit na paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni John na hindi ito tama, hindi ito makatwiran, ito ay kasalanan. Nandiyan people pleaser siya at the expense ng tama at ng katotohanan. Pinlis niya
ang kanyang asawa, ang anak niya, at ang mga guest niya. Nandiyan din ang sin of pride. At nandiyan yung hindi laging pakikinig sa kanyang konsensya. Sapagkat sinabi po dito na alam naman niya na mabuting tao, inosenteng tao si Juan Bautista, but yun ay paulit-ulit niya na inignore talaga. Yun naman po ang gusto ng Diablo eh. Kasi doon siya unti-unting lumalakas. Yung kanyang pwersa sa buhay natin through our series of compromise. Hindi naman kasi siya madalas entra sa buhay natin ng malakas na agad yung dating niya eh. Yung paggagawin na niya agad tayo ng malaking kasalanan, hindi usual yan. Kasi meron tayong basic, lalong-lalo na tayo ng mga mulat naman sa katotohanan. May basic tayong kaalaman, ano yung tama, ano yung mali, ano yung mabuti, ano yung masama. Kaya hindi niya tayo agad madadali ng paggagawin niya tayo ng malaking kasalanan. Dun entra ngayon yung mga maliliit na kasalanan yung papagawa niya sa atin na lalangin lang natin. Ito lang naman, konti lang naman, minsan lang naman, for experience lang naman, marami namang gumagawa na niyan. Hanggang sa unti-unti na pala niyang nilalatag yung pattern na dapat nating maranasan, na basic ingredient para sa kanya upang tayo ipagawin na niya ng isang malaking kasalanan. So one sin leads to another sin. Yun ang kanyang strategy sa atin. And so hindi po basta nananalo ng big time na kasalanan ang demonyo sa buhay natin. Kung paano hindi ka basta pumatay, unless self-defense yan. Hindi ka basta nagkaroon ng bisyo, hindi ka basta nalulong sa droga o sa sugal. Hindi ka basta nagloko sa asawa mo, hindi ka basta lumapastangan sa mga magulang mo, hindi basta nawala ang malasakit mo sa kapatid mo, hindi ka basta nag-give up o nawala ng pag-asa sa buhay. Hindi ka basta natukso. Maraming beses ka na kasing nagpapatukso. Hindi ka basta na tinlang ng Diablo. Maraming beses ka na kasing nagpalilang sa Diablo. Hindi ka basta natalo. Marami ka ring beses kasing nagpatalo na sa Diablo. Hindi basta nangyari ang isang malaking kasalanan sa buhay mo. Evil doesn't just grow suddenly. We let it grow when we always ignore our conscience, when we choose always to remain silent, when we always let fear overwhelm us. But the moment we speak the truth, we do what is right, we repent, we surrender ourselves, our soul to God, then evil suddenly loses its grip on us, its crown in our life. Kaya, ganun sana, huwag nating tularan si Herodes. Sapagkat hindi naman po talaga tayo mahina dahil hindi naman papayag ang Panginoon na basta lamang tayo mahulog, lalong-lalo na sa mga malalaking pagkakasala. Narinig naman po natin, di ba? Flashback ito. Matagal nang patay si Juan Bautista pero naalala pa rin ni Kristo. Ang ibig sabihin na inuusig pa rin siya ng kanyang konsensya dahil sa ginawa niya kay Juan Bautista. So kung kahit pagkatapos na ng kanyang malaking pagkakasala, kinukonsensya pa rin siya ng Diyos, how much more yung bago siya magkasala and even during siya yung nagkakasala, siguradong mas maraming grasya. Sapagkat again, hindi papayag basta-basta ang Diyos na madali tayo ng demonyo na makagawa ng malaking pagkakasala. Palalakasin niya tayo, bibigyan niya tayo ng grasya para makaiwas sa pagkakasala. Hence, sa totoo lang, hindi talaga tayo mahina. Unless pinipili nating maging mahina. Hindi tayo mahina. Dahil palalakasin natin tayo ng Diyos against pagkakasala. Nagiging mahina lamang tayo kapag pinipili natin na maging mahina. Kapag ang pinipili natin ay yung mga tukso at hindi yung grasya ng Panginoon na makaiwas tayo sa tukso. Pakatandaan po natin na kapag tayo nakikipaglaban sa tukso ng Diablo, we are fighting from a stance of victory. We are not fighting to be victorious sapagkat panalo na tayo eh. Dahil pinanalo na tayo ni Kristo. Wala nang lakas
ang demonyo kontra sa atin kung susunod tayo kay Kristo. Kung tayo'y na kay Kristo. Kung pahihintulutan natin na tayo'y gabayan, ipagsanggalang sa tukso ni Kristo. Mas malakas tayo kontra dyablo. Pero hindi pa rin kasi tayo po pwedeng manalo. Kahit na tayo'y nasa stance na ng panalo, kung tayo mismo ang magpapatalo. Sapagkat may kalayaan tayo at ginagalang ng Diyos ito. Kaya sana po ay pagnilayan natin yung maraming mga pagkakataon sa buhay natin, maliit man, simple man, kaunti man, na hinahayaan nating magtagumpay ang demonyo sa buhay natin. Halimbawa, yung simpleng pagmumura, yung simpleng pagtatanim ng galit, yung simpleng kayabangan, simpleng pagiging masungit, simpleng pag-iisip ng hindi maganda, pakonti-konti, paminsan-minsan, panunood ng porn. Tandaan natin na hindi ito isolated. Ha? Ito ay bahagi ng paglalatag ng demonyo ng kanyang grand pattern na pwedeng makahook sa atin in order to encourage us to do and to commit a grave sin. Let us not let this happen. Because when that happens, wala tayong ibang sisihin kundi sarili natin. Kasi ang ibig sabihin noon, bago natin gawin yon, pinagtagkumpay natin ang demonyo sa buhay natin sa maraming pagkakataon. Huwag nating tularan si Herodes. Tularan natin si Saint John. Sapagkat kung papaanong nakakaya natin gumawa ng malaking pagkakasala dahil sa maraming pagkakataon, kahit sa mga maliliit na pagkakasala, ipinagtagumpay natin ang demonyo. Conversely, ganun din. Makakagawa tayo ng mga lalong dakilang bagay na mabubuti. Kapag kahit sa mga simpleng kabutihan, ay pinapanalo natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi basta nakapagsalita si St. John the Baptist against kay Herod, ganun lang. Imagine, ang makapangyarihan si Herod. Sino ba naman si St. John? Di ba? Pero nagawa niya yon na manindigan sa laking at halagang katotohanan kahit na ito'y maging mitya ng kanyang kamatayan. Kasi before that, nakita mo ang buhay ni John. He does not really compromise. Walang taong nag-impluwensya sa kanya, ito gawin mo. Ang nakaka-impluwensya sa kanya ang Diyos at ang mga taong naniniwala at sumusunod sa Diyos. Yun lang. Pero yung mga tao na masama ang impluwensya, walang nagkaroon ng impluwensya sa kanya. Because he does not compromise. Ang mabuti, mabuti. Ang mali, mali para sa kanya. At sa mga simpleng bagay, he honored God in his life. Kaya hindi nakapagtataka na pagdating sa mga matinding kabutihan, katulad ng paninindigan niya sa katotohanan, kahit na ito'y maging mitya ng kanyang buhay, mahirap yon. Dakila yan, matindi, nagawa niya. Bakit? Sapagkat marami na siyang mga nagawa kahit mamumunting kabutihan. And those little deeds of kindness, of truthfulness, prepared him for that major event in his life. Ito sana, mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Dahil darating at darating ang mga pagkakataon ng malalaking oportunidad para tayo makagawa ng malaking kabutihan na makakaapekto hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng maraming tao. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y
magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos Mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat. sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako na maging tapat sa iyo kahit sa mga simpleng pagkakataon, sapagkat alam ko na kahit sa mga simpleng pagkakataon ay pinoporma mo ang aking pagkatao, pinatatatag mo ang pananampalataya ko, pinalalawak mo ang pangunawa ko, pinahaba mo ang pasensya ko. Sana'y wag kong sayangin yung mga pagkakataon ngayon upang kapag dumating na yung pagkakataon na mas gusto mo kong mas manindigan sa mas malaki na kabutihan, magawa ko ito sa iyong patnubay. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Salamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Lahat ng mga nangyayari sa atin ay may dahilan. At ang isa sa mga dahilan upang tayo ay mas lumago pa sa kabanalan. Yan man ay maganda o pangit na pangyayari, may maitutulot yan sa atin. Huwag natin yang palalampasin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung tulungan mo siya lalapit kay na gawin kang mabuting tao. Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon magpakilanman at magpasa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.